Tumigil ka muna dahil ang sasabihin ko sa susunod na ilang minuto ay pwedeng baguhin ang buhay mo. Kung paano ka tratuhin ng mga tao mula ngayon at hindi ako nagmamalabis kahit kaunti. May isang kapangyarihan na sobrang lakas na ginamit pa ng mga hari noon. Ginagamit pa rin ito ng mga bilyonaryo ngayon. At ang mga pinakarespetadong tao sa kahit anong silid ay bihasa na dito. Pero heto ang madilim na katotohanan na ayaw aminin ng marami. Karamihan sa mga tao ay hindi na matututo ng skill na ito. Patuloy silang maghahanap ng validation, patuloy na magmamakaawa ng pansin, at patuloy na masasaktan ng mga taong hindi man lang karapat-dapat sa oras nila. At kung i-close mo agad ang video na ito, baka doon ka na lang mananatili sa parehong cycle habang buhay mo. Pero kung mananatili ka rito, pangako ko na may madadala kang aral na tumagal ng maraming taon bago ko naunawaan. Dahil ito ay bunga ng sakit, pagtanggi, at matinding pagtuklas sa sarili. Ito ang sining ng pag-ignore sa tao, ang pinakamatinding kapangyarihan sa human psychology. At paniwalaan mo, kapag naintindihan mo na kung paano ito gumagana, hindi mo na muling titingnan ng relasyon, respeto, o sarili mong halaga sa dating paraan. Kaya't hayaan mo akong magsimula sa isang bagay na nangyari sa akin nung 19 years old ako. May kaibigan ako noon, tawagin na natin siyang Jake. Si Jake ay yung uri ng tao na magte-text lang sa'yo kapag may kailangan siya. Ako naman, laging agad sumasagot, laging present, laging andyan. Pero isang araw, may napansin akong nakakatakot. Invisible ako sa kanya, hindi dahil kulang ako, kundi dahil sobra akong available, sobrang madali akong makuha. At doon ko natuklasan ang madilim na psychological principle na ito na nagbago sa lahat. Kasi ang tao likas na dinisenyo na pahalagahan ng bagay na scarce, yung mahirap makuha, yung hindi basta-basta lalapit kapag tinawag mo. At kapag laging available ka, laging sumasagot, laging humahabol, hindi mo namamalayan na sinasabi mo sa kanila na ang oras mo, enerhiya mo, buong existence mo ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanila. At paniniwalaan nila yon. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ganun talaga gumagana ang utak ng tao. Hindi natin ginagalang ang bagay na madaling makuha, kundi naa-addict tayo sa mga bagay na mahirap makuha. Isipin mo, yung taong sumasagot ng text pagkatapos ng ilang oras, yung hindi nagre-react sa bawat maliit na bagay, yung parang walang pakialam, sila ang nananatili sa isip mo. Bakit? Dahil ang katahimikan nila ay lumilikha ng vacuum at hindi kayang harapin ng utak mo ang kawalan ng katiyakan. Nagsisimula itong magpuno ng mga puwang, gumagawa ng mga kwento, nag-iisip kung ano ang iniisip nila at bigla na lang, ang taong yon ang may hawak ng kapangyarihan kahit walang sinasabing kahit isang salita. Ngayon, heto ang unang matinding katotohanan na kailangan mong maunawaan. Ang pag-ignore ay hindi tungkol sa pagiging bastos. Hindi ito tungkol sa paglalaro para sa manipulation. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng enerhiya mo at pagbawi ng kapangyarihan mo. Karamihan sa mga tao ay hindi napapansin na binibigay nila ang kapangyarihan nila araw-araw. Tuwing agad kang nagre-reply sa taong nagre-reply ng ilang oras bago sumagot. Tuwing ipinapaliwanag mo ang sarili mo sa mga taong desidido ng hindi ka intindihin. Tuwing nagre-react ka sa kawalang galang imbes na lumayo ng tahimik. Ibinibigay mo ang kontrol ng emosyon mo sa mga taong malamang hindi ka man lang naiisip bago sila matulog. At alam kong mahirap tanggapin ito dahil naranasan ko rin ito. Nangyari na ito sa ating lahat. Pero heto na ang nakaka-interesting. Sa sandaling simulan mong gawin ang strategic silence, may nagbabago. Nagsisimulang mag-isip ang mga tao tungkol sa'yo. Nagsisimula silang igalang ang oras mo. At yung mga taong nag-take for granted sa'yo, biglang nagigising dahil hindi ka na-guaranteed. Isa ka ng question mark, at ang question mark ay kaakit-akit sa isip ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang isang practical framework na talagang gumagana. Una, unawain mo ang pagkakaiba ng cold ignoring at warm ignoring. Ang cold ignoring ay kapag tuluyan mong pinuputol ang isang tao, walang sagot, walang pag-acknowledge, wala talaga. Ito ay pinaka-epektibo para sa mga toxic na tao, energy vampires, at kahit sino na paulit-ulit na nagpakita ng kawalang galang sa'yo. Pero ang warm ignoring ay mas subtle. Delayed responses ito, mas maikling sagot, mas kaunting emotional investment. Present ka pa rin, pero halatang hindi ka na masyadong available. At ito ay maganda para sa mga taong hindi mo talaga pwedeng ganap na putulin, katulad ng katrabaho, malayong kamag-anak, o mga kakilala lang. Ang susi ay ang pagtugma ng enerhiya. Kung may binigay sa iyong 20% ang isang tao ng atensyon, bigyan mo sila ng 15. Huwag kailanman lalampas, huwag kailanman magtutumbas, laging bahagyang mas mababa, at panoorin mo kung gaano kabilis magbabago ang dynamics. Ngayon, alam kong may mag-iisip sa inyo ng ganito. Hindi ba ito parang paglalaro lang? At totoo lang, iyon din ang naisip ko noon hanggang sa may napansin ako.
Hindi ito tungkol sa paglalaro, ito ay tungkol sa boundaries. Kapag tumigil ka sa pagiging emotional dumpster ng lahat, kapag tumigil ka sa pagsagot sa bawat provocation, kapag nagsimula kang pumili ng laban mo, hindi ka na mamanipula, pinoprotektahan mo lang ang sarili mo, at walang mas makapangyarihan pa sa isang taong hindi na kailangan ng approval mo para maramdamang kumpleto. Heto ang isa pang layer na madalas hindi napapansin ng marami. Kapag na-master mo na ang sining ng pag-ignore, sinasanay mo rin ang sarili mong utak. Tuwing lalabanan mo ang pagnanais na sumagot, na mag-react, na ipagtanggol ang sarili laban sa taong hindi naman importante, binubuo mo ang emotional muscle mo. Pinapatunayan mo sa sarili mo na ikaw ang may control, hindi ang mga impulses mo, hindi ang mga insecurities mo, hindi ang desperadong boses sa loob na gustong magustuhan ka ng lahat. At ang self-control na yon ang pundasyon ng tunay na confidence. Hindi peke na confidence, hindi yung uri na isinusuot mo lang parang maskara, kundi yung malalim at hindi natitinag na uri na nagmumula sa pagkaalam mo na hindi mo kailangan ng validation ng iba para maramdamang karapat-dapat ka. Ngayon, kung nakarating ka na dito, malinaw na hindi ka katulad ng karamihan. Gusto mo talagang lumago. Gusto mong maintindihan ang sarili mo sa mas malalim na antas. At totoo lang, bihira na yon. Karamihan sa mga tao ay agad nakikipag-away kapag may humahamon sa comfort zone nila. Pero nandito ka pa rin, na nagpapakita na seryoso ka talagang baguhin ang buhay mo. At sa tingin ko, dapat mong tandaan ang sandaling ito, dahil ang taong nanonood hanggang dulo ay karaniwang siya ring taong kumikilos talaga. Hayaan mong ibahagi ko ang isa pang konsepto na kumpletong magbabago sa pagtingin mo dito. May psychological principle na tinatawag na intermittent reinforcement. Ito rin ang mekanismong gumagawang addictive sa gambling o sugal. Kapag hindi predictable ang rewards, na-obsess ang utak. Ngayon, hindi ko sinasabing gamitin mo ito para manipulahin ang ibang tao. Pero unawain mo na kapag hindi ka consistent sa pagbibigay ng atensyon, kapag hindi ka laging available, kapag minsan ka lang nag-e-engage at minsan hindi, nagiging psychologically fascinating ka. Hindi ka kayang ilagay ng mga tao sa isang box, hindi ka nila mahulaan, at ang hindi predictability na yon ay parang magnet. Pero heto ang matinong paraan ng paggamit nito. Huwag kang maging hindi available dahil naglalaro ka lang. Maging hindi available dahil talagang bumubuo ka ng buhay na karapat-dapat pagtaguan. Trabahuhin mo ang mga goals mo, kalusugan mo, isip mo, kinabukasan mo. At ang pagiging malayo mo sa constant na abot ng ibang tao ay magiging natural na resulta lang ng paglago mo, hindi isang taktika. Ngayon, gusto kong tapusin ito ng isang bagay na baka makapagpahigpit sa'yo, pero kailangang sabihin. Ang mga tao na pinakatakot mong i-ignore ay karaniwang ang mga taong pinakakailangan mong i-ignore. Yung kaibigan na nagpapaliit sa'yo, yung ex na paulit-ulit na bumabalik para lang muling umalis, yung kamag-anak na kinikritisismo lahat ng ginagawa mo. Kumakabog ang puso mo kahit isipin mo lang ang pag-atras mula sa kanila, hindi ba? Pero ang takot na yon ang mismong dahilan kung bakit kailangan mong gawin ito. Dahil sa kabilang panig ng takot na iyon ay may bersyon ng sarili mo na hindi na nagmamakaawa, hindi na humahabol, hindi na nagpapaliwanag. Isang bersyon mo na pumapasok sa kwarto na alam mong hindi mo kailangan ng ibang tao para maramdamang kumpleto. At makinig ka, hindi ko sasabihing madali ito, hindi talaga. Sa unang pagkakataon na hindi ka sasagot sa text na yon, mararamdaman mong parang nasusunog ang dibdib mo. Sa unang pagkakataon na lalayo ka sa drama imbes na sumali, bawat cell sa katawan mo ay gugustuhing bumalik. Pero kung matatapos mo ang discomfort na yon, kung kaya mong tiisin ang katahimikan, may magandang mangyayari. Magsisimula kang maramdaman ang kalayaan, malaya mula sa opinyon ng mga taong hindi naman nagbabayad ng bills mo. Malaya mula sa drama ng mga taong hindi karapat-dapat sa enerhiya mo. Malaya mula sa nakakapagod na pagganap na magustuhan ka ng lahat. At ang kalayaang iyon ay sulit sa bawat hindi komportabling sandali na kailangan mong pagdaanan para marating ito. Kaya heto ang pagpipilian mo. Pwede mong isara ang video na ito at bumalik sa pagiging available para sa lahat ng hindi naman nagpapahalaga sa'yo. O pwede kang magsimula ngayon, sa mismong sandaling ito. Protektahan ang kapayapaan mo na parang buhay mo ang nakasalalay dito dahil sa isang paraan. Ang kalidad ng buhay mo ay direktang konektado sa kalidad ng boundaries mo. At ang boundaries mo ay kasinlakas lang ng kakayahan mong manahimik kahit gustong-gusto na ng lahat sa sarili mo na magsalita. Kaya sa susunod na may mang-disrespect sa'yo, sa susunod na may mag-take for granted sa'yo, tandaan mo ito, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ang katahimikan mo ay kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay hindi na kailangang ipahayag pa. Ito ay umiiral lang, hindi naapektuhan, hindi nagagalaw, hindi natitinag. Yan ang taong nabubuo ka na ngayon, at sa totoo lang, hindi ako makapaghintay. Kung sino ka na kapag naunawaan mo na ang pinakamalakas na sasabihin mo ay ang bagay na hindi mo na kailangang sabihin pa.